Now is the time to get saved in the dispensation of grace. Salvation now is free through Jesus' blood, death, burial, and resurrection. So ay paabota ang sa panahon huway kasiguraduhan. Karon ang panahon, karon ang adlaw sa kaluwasan. Libre, walay bayad, pinaagi sa giula ni Kristong dugo niya dito sa Cross Calvario, namatay, gilubong o nabanhaw para tagaan kita og siguradong kaluwasan. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Kung basahon din, sundis yung mata. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Verse 13, Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Kini nga passage very tawag og sa kuan pa na kining tricky. If you are a novice, pwede kang malingla sa ani nga passage. That is why ang Biblia, it is a tricky book. Pag novice ka, pwede kang mawala na, pwede kang mailad. Abi nimo iparan sa kuha. May daghang kay mga kuan, daghang kay mga nag-claim nga Kristohanon sila na ilad. And in fact, some of them doubted, or many of them believe, especially mga denominations nowadays, that they can lose their salvation. Pero atong tan-awon kung kinsa gini sila nga mga tao. The parables in the Bible are not primarily written to the Jews, but is specifically written to them. Kung mayroon tag primarily, but pasabot na po secondarily. Pwede di na siya ma-apply doctrinally sa ato Kaya mayroon tag primarily. It is, kung mayroon tag parable sa Biblia, is specific na siya para sa mga Hudyo.
To understand the parable of the 10 virgins, sa ato ang passage, from a dispensational perspective, we need to interpret it within the framework of God's prophetic timeline, especially how it relates to Israel. Pag unsa man itong nakuha ni as a church, and also sa gitong second coming of Christ. Daghang kong nangabasa mga post sa Facebook, nagaway-away ng uban. Mga kailan ako ni dati sila, mga pastor, nag-away-away na sa Facebook tungod nini nga passage. Unsa ba day kuno ang kaluwasan mawala o ang Holy Spirit biya o na so tungod sa pagka ignorante sa mga teaching sa Biblia, mao lagi ni siya, if you fail to rightly divide the word of truth, daghan kayo kag mga posibleng mga trap na pwede ka diha matagak if you don't know how to rightly divide the word of truth. Proper division of the scriptures, of the truth, at makita din answers those questions. So naning kabuntagon, tulog kabutang atong taga-agpagtagad. The truth about the 10 virgins. Sa Bible, ato ni makita as parable. In verse number 1, imong mabasa diha. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Hulagway siya sa pulo ka mga virgins, mga kababaihan, kung makita din Pero kung imong tan-awon ang iyang context, the whole context ng kabuntagon, which ang natong tagapagtagad ini kabuntagon karon, dili na ito masugatan kung giunsa ni siya or unsaon ko siya para sakto ang ato ang belief mahitungod ini nga passage. So kaya tulo kabutang atong tagapagtagad, importante ni siya nga atong masabtan. Una atong tagapagtagad, ang gitawag og dispensational application. Okay. Tanaw na to siya, dispensational application. If we look at it in a dispensational setup, we should consider each dispensational textual context. So, ang kinatibukan, not just a verse, but the whole verses nga nakaangkla nining ani nga passage. Dili lang isa ka verse, ang musulti ka nga na bridegroom diha, it's Jesus Christ, na oil diha, na it's the Holy Spirit, which ato na makitaon niya, tinuod man na siya. Pero dili na to siya dapat kalimtan ang gituwag textual context. No? This parable, kining atong passage, kung yung textual context, it is found in Matthew chapter 24, chapter 25, and it is known as gitawag Olivet Discourse. So the whole chapters of 24 and 25 appeal diha. Dili pwedeng mingon lang nga chapter 25, dili appeal ang gitawag chapter 24 sa iyang textual context. O gitawag ni siya nga kining mga chapters as Olivet Discourse, which is specifically Jewish in focus. At trasta sa iyang context or textual context, chapter 24. Dito ni nagsugod. At makita din in verse number 1, chapter 24,
Verse number 1, it says, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple." Verse number 2, "And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." Verse 3, "And as he sat upon the Mount of Olives," naa siya sa Mount of Olives, that is why gitawag siya Olivet Discourse, kaya naa siya gitawag og Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, "Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" So na-question din sa iyang mga disciples, so what shall be the sign? Or what shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So he's talking of the end times. He's talking of his coming. So siyempre, as mga Hudyo sila, dili sila magtanaw aning rapture because rapture is a mystery. Kasabot tayo sa mystery, ba't pasabot? Hidden things. May mga mysteries sa Bible, hidden things. Until, hindi na siya i-reveal. So since ang rapture ingon sa Biblia, according to Apostle Paul, is a mystery, so that kami nga gisgutan siya mga disipulo, they were talking about his second coming. So klaro kayo ang textual context nga ang gisgutan niya is the second coming of Christ, not the rapture. Which, kung imong tanawon, mao gina siya ang nahitabo. Chapter 24. O kanos anya gisgutan diha ang gitawag og na-mention ang tribulation. Sa verse 21, yan ang gisgutan siya. "For then shall be great tribulation." Nagisgot siya diri, "For then shall be great tribulation." Pag-abot sa verse 29, iyon siya, "Immediately after the tribulation of those days." So nagisgot siya din it is a tribulation passage, chapter 24. And this chapter 29 is the second coming of Christ. Muna gitawag at makita din sayang textual context, dili pwede yung kuha lang kayo sa bersikulo diha og imuha ng barugan at tanawa lagi mawala ang kaluwasan. Ang Holy Spirit mawala, ang Holy Spirit paliton. Can you imagine ang Holy Spirit aning time? Yan siya. You have to buy your oil. So ang mga virgins nangadto po daw dito papalit sa ilang oil. Ingon ba dai karon ng Holy Spirit sa atong time? Buying is a work. In other words, if you want to have Holy Spirit sa ilang kinabuhi sa ang mga tao ning time, dapat mag-maintain sila. They have to work for it. So Jesus is speaking to Israel, not the church. Nga si Kristo nag-isgot siya diri, ang istoryahan is Israel or the Jewish people, not the church. Because the church is not yet revealed. Which begins at the cross and is later explained in Paul's epistles. Remember, ani nga time? Wala pa na-reveal ang church. Wala pa si Paul. Ani nga time? Remember, the church is a mystery. According to Ephesians chapter 5. The mystery of Christ in the church. And now, if that is a mystery, what pasabot? Hidden.
hidden thing. Hid in God. Muna yung mystery. Until such time, i-reveal siya. Kalau alang i-reveal, kang Apostle Paul. Is Apostle Paul present at this point of time? No, he was not. The setting is after the rapture. Kani nga setting, kini nga passage, because this is a tribulation passage, buot pasabot, kini siya nga passage, diri niyo. Matthew chapter 25, kini nga passage, 24 to 25, is a tribulation passage, not the church age period. May problema sa daggan kayong mga magtutudlo kuno sa Biblia, they claim this passage para sa ilaha. No, it's not. Muna ang set up, muna ang setting nining gitawag ani nga passage. It is ang set up is after the rapture. During tribulation period, just before the second coming of Christ to establish His millennial kingdom. Now, let's look at dispensational theology view. Kanina textual context karon atong tan-awon ang gitawag dispensational theology nga view or perspective din. Ang interpretation din atong tan-awon ang tanang to symbol and interpretation. Okay, ang symbol o interpretation. Virgins, isang virgins represents Israel, specifically the remnant awaiting the Messiah, not the church. So ang virgins din kining virgins din it is remnant Jews, mga Jews di sila. It is Jews, not church. Ayaw ni siya i-apply doctrinally para sa imuha, dili ni ikaw. Mga Hudyo ni, during sa tribulation period. Not Christians, not church. So yun, ganyan na, imong i-apply sa imong kagalingon. Pwede dako agadaot. Nga nang madaot, daghang gustuhanon, magdaot sa kaluwasan, nga naman. Pwede day ko nga, pwede day ko nga mawad-an og Holy Spirit. Which, ang pagkawala sa Holy Spirit, applicable lang sa tribulation period. Ato nabasahon ang passage niya. Ngahitabo na sa Old Testament, sa time nila ni Samson, sa time ni King Saul, sa time ni David, nga gikadlok kanya nga, pwedeng kuhaon sa Ginoo ang Holy Spirit gikan sa iya. And mahitabo usab sa times tribulation period. But in the church age period, no. Magpabilin siya until the day of redemption or rapture. Lambs. Sabot sa lambs. Outward profession or testimony of preparedness o na kay lambs. Pwede na sila reliyoso ni nga tao. They have religion. Pero, wala gitawag og inward, wala regeneration. Tagang tayo, mga Hudyo, pwede sila nga reliyoso nga mga Hudyo, pero wala tunod anay nga, wala nag-maintain sa ilang gitawag og pag-maintain sa Holy Spirit ba nga, or sa ilang mga works, kinahanglan nilang magpabili ng Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Posible ang niya time, daghang temptation Ang temptation din yung unang-una, kagutom. Anong gutom? Di ka kabaligya, di ka kapalit. If you don't have mark of the Antichrist, so you cannot sell, you cannot buy. So sa temptation diya, kagutom. So sa temptation sa Antichrist, pagtatak para makapalit ka, pagpatatak para makabaligya ka. That's the temptation. Being nakakasitawag og hunger. Ang kagutom sa tao, that is why nabito sa Biblia nga gisulti nila nga ang ilahang Dios, ang ilang tiyan. So their God is their belly. Nga na minsan sa Biblia, tungod kay usahay ang tao, mas pilion pang isulod sa tiyan kaysa Dios. So mo na may tabo sa tribulation period. Ikaw nakas kagutom, di ka matintal to
to receive the mark of the Antichrist, which is 666, so that you can sell, you can buy. Mga temptation, unang temptation sa mga tao nga nabiya. Number, ako matita niya, oil. Ang oil. Usa na siya ka-symbol, pero ang symbolic niya is the Holy Spirit. It symbolizes the Holy Spirit. Asa man makita, mananaw na sa Biblia nga ang oil, nagsimbolo si Holy Spirit, na daghan sa Biblia. I-read, pati na ito, 1 John chapter 2, verse number 20, gisulti niya, nasa gisulti dihog, unction. 1 John chapter 2 verse number 20. Gisulti sa Biblia din eh. First John chapter 2 verse number 20. It says, but ye have an unction from the Holy One, and you know all things. So our unction is the Holy Spirit. Unction or dihog, oil na siya, kanang gidihugan ka sa oil. Kita naman sa time ni King David, silang gidihugan siya ni Samuel. So, it speaks of the Holy Spirit. Na pwede din ang Holy Spirit mawala anang time. Unang ang mga wise virgin, siya, dili pwede may muhato og oil sa inyo ha. Kay basit mahutdan mi. So it is possible nga sa ang Holy Spirit anang time pwedeng mawala. Ngano nasa like hadlok nga mahutdan. Kay ang Holy Spirit pwedeng mawala sa ilang time. Pwedeng mubiya sa ilang time, which ato nang basahon unya. Sa pa, sleep. Kanang word is sleep. That means delay in Christ's return, leading to general spiritual slumber. So ang pagbalik ni Kristo sa mga naigitwag mga delays, naghatag og spiritual slumber. Munang sleep. Midnight cry. Unsa nang midnight cry? That is the announcement of Christ's imminent return, second coming. But pasabot, the bridegroom cometh. But pasabot, gi-announce din midnight cry. Ang midnight cry is the bridegroom cometh. Yan sa ning closed door. That's the final judgment anang nga time. That is the exclusion from the millennial kingdom. Ang pasabot yan na once you were shut out. Sa diyang masirad-an ka, dili ka prepared aning gitoksikan coming of Christ, ang mga Jewish, especially these foolish virgins, at makita sa Biblia, dili sila kasunod sa kingdom, sa millennial kingdom. Munay pasabot din nga nasirad-an sila, di sila kasunod sa millennial kingdom. Wala na magisgot o kaluwasan to. Can you imagine na? Nagisgot ba yung nagkaluwasan sa kalag? No. Layo ra kayo na. So, ito nakita rin dispensational textual context, and then dispensational theology view. Now, let's look at dispensational timeline placement. So, ako nang gisulti ganina, nabutang nato din pero muna ang placement nining gitawag og passage. Before the rapture, kung imo tan-awon before the rapture, pag minutag before the rapture means church age period. So kung imo ning ibutang ning passage, kini nga passage before the rapture, so it means church age period. Tanaw na to kung mo fit siya. So the church age mystery revealed through Paul, the 10 virgins parable doesn't directly describe this period. Dili pwede. Nga naman, yung sa Bible, ang church age period, mystery. So, ang pagka-mystery, na-reveal naman lagi na kung kumao. Na-reveal man lagi na sa time of Jesus Christ before the cross. Yeah, how can gitawag sa Biblia, how come matawgon siya mystery ang church age
period kung na-reveal na sa time ni Kristo. Dako namang banggaan na sa it is a contrary statement. Kung may before the rapture, church age, dili siya mag-fit. Then ato tanawon ang after the rapture. Before the rapture, karon after the rapture, tanaw to. Tribulation period begins. But pasabot, after the rapture, ang tribulation period, magsugod na yun. Magsugod siya. So, God deals with Israel again. But pasabot, kay katong 70th week of Daniel's prophecy, natapos ang 69 sa cross. Kini magong church age period is a parenthetical event. But pasabot, natago lang siya, hid in God. Ang nakita lang sa mga prophets at that time, kini lang, the cross, tribulation period, second coming. Mura na yung nakita. Pero ang rapture o ang church age period, hid in God. Wa ma-reveal. Secret, yung sabi secret. So ang nakita sa mga prophets, until the cross, then niabot ang tribulation period, then second coming. So muna yung lang nakita. So kini wala ni. So after the rapture, tribulation period. So the parable fits here at magta depicting Israel waiting for the bridegroom, Christ. So kung imong tanawon ang mga Israelites people, they are waiting for the bridegroom. They're waiting for the king at makita din for their Messiah. So sila ang nagpaabot sa ilang Messiah. Muna ang nakita nato din karon nakahibalo ta si Kristo mo balik sa ato as church age sense ato makita, we are not looking for the second coming of Christ. We are looking or we are waiting for the rapture. Muna siya katong sekreto nga wa ma-reveal sa time ni Kristo Jesus. So ato nakita din nga para na sa ato as a body of Christ. Now second coming. So, ang kini nga time ang Matthew chapter 24, 25, diri ni siya tribulation period. Mostly din na ito makita. Tribulation period. Pero I mean, parts of church age period, especially verse 1 to 8, kanang mga rumors of war, earthquakes, pwede nang mahitabo diri sa church age period. Pero ang pinakakuan dia is ang majority dia is tribulation period. Muna na asa makita na to sa chapter 24 if you read that passage. So, dispensational application, muna siya ang atong nakita. Iyahang timeline nga placement. So, ang 10 virgins, dili siya applicable or dili siya ma-apply para sa church the body of Christ. Dili siya mag-fit. Applicable siya sa tribulation sense. Nga naman, they're waiting for the second coming Christ. So, ang virgins diri, 10 virgins diri is Jewish, not church. Dili siya ang body of Christ, which is the church. Now, ato ta sa gitawag og number 2, doctrinal application. So gaya na itong itanaw ang dispensational nga application, ang iyang setup, ang iyang timeline, itong gitagaan, ang view na ito din ha. So ito makita, nga naa na siya sa tribulation period. So pag once imo na makita ang iyang dispensational teaching niya na, ang setup niya, it's easy to apply it doctrinally. So doctrinal application, atong tagag pagtagad. So klaro na kung kinsa ito ni i-apply doctrinally. When we talk about doctrine, klaro sa Biblia kung kinsa siya i-apply. So di siya pwedeng i-apply doctrinally para sa church, sa body of Christ. No. It should be applied sa mga Israelites people. Kini.
mga Israelites people, mga Jewish people na makita na. So, this passage applied to Israel doctrinally. Tribulation sense. They should be spiritually prepared for the Messiah's coming. Okay? At makita na, kinahanglan ang mga Hudyo mag-prepare sila para sa gituwag o coming Messiah. Nga ito makita din eh. Now, ito makita, only the believing and faithful remnant of the Jews will enter the kingdom. Ako lang kasulti kayo na, only the believing, bawit lang ito makita din eh, during this time period, ang kaluwasan niya is unsa? Faith and works. Kinsa ray mosulod din ha? Believing and faithful remnant of the Jews. Mo'y makasulod sa kingdom age or sa millennial kingdom. Now, tanong tanin mga pangbasahon tanin diri nga mga passage. Tanong ang message ni Peter, Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 38. Kung kinsa niya ni gi-address, naa siya gi-address din ni. Okay? Acts chapter 2 verse number before ta sa 38 ubasa, asa niya gi-address? Verse 22, tanawa sa verse 22. Sa yung sulti din eh. Ye men of Israel, hear these words. So ang klaro kayo ang address sa iyang discourse, sa iyang preaching, ang iyang audience, ang iyang gi-address, Israelites people, mga Hudyo, ye men of Israel. Ang sa iyang gisulti ang mga Israelites people, verse 38, dito tag-ambak sa verse 38, siya. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, take note ng mga word ha. Ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ato ta sige tawag og Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. So klaro ingon si Peter, ye shall receive the gift. Unsa ang gift? Holy Ghost. Yan siya din ha. Chapter 6, verse 4 to 6. Iyon sa isulti sa Biblia. For it is impossible for those who were once enlightened. Unsa ay? Enlightened. Secondly, unsa? And have tasted of the heavenly gift. So nakadawat sila heavenly gift. Nakatilaw sila sa heavenly gift. Unsa pa? And were made partakers of the Holy Ghost. Klaro sa Biblia, ang mga Hudyo at nga time, nakapartake sila sa Holy Ghost. They were made partakers of the Holy Ghost. Yan siya, verse number 5. Again, ang sa paiksulti diya, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Yun sila, if, diba niya? They were made partakers of the Holy Ghost. Pero yung siya sulti sa pulong sino, if they shall fall away. O pwede man naging ma-fall away. If they shall fall away, to renew them unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put to an open shame. Ang sisulti sa pulong sa Ginoo, kining mga tawhana, imposible. Kining mga tawhana nga nakatilaw na sa kamayo sa Ginoo, nakatilaw na sa gitog heavenly gift, kining mga tawhana nga nakapartake sa Holy Spirit, if they shall fall away. If they shall fall away, to renew them again unto repentance. Ang sagot pasabot din ha.
Nga kining mga tao nga nakaambit sa Holy Spirit, nakapartake sa Holy Spirit during sa tribulation period, imposible nga makakuha sila balik ni ana. Imposible. But pasabot, if those people nga na-lose nila ilang salvation during sa tribulation period, imposible nga maluwas pa sila pagbalik. Manay pasabot. So once you lose your salvation, imposible nga makakuha ka pagbalik sa kaluwasan. Manay lisod. Munang they have to maintain. Munang ingon ang mga 5 wise virgins ato makita din siya nga, dili pwede. Kay basig mahutdan mi. Ubot pasabot mawala ang Holy Spirit namo. Na naman, because during the time, posible nga ang Holy Spirit muhawa sa tao. O once ang Holy Spirit mabiya sa tao, imposible nga mubalik pa siya. Pag-usap. Ibot pasabot diri sa passage. Noon na ay lose of salvation sa time sa gitawag o tribulation period. O karon gidawat man sa uban nga mga denomination nga diri sa church ako na applicable na nga pwede kang maluwas, pwede pong mawala imong kaluwasan. Mo nang halos kada bulan sing dawat sa Ginoo. O nawala akong kaluwasan. Kasi mubalik ang kaluwasan, dili sa Biblia sa tribulation period, applicable na siya, pero kung mawala ang kaluwasan sa tao, anang time sa tribulation period, disod ka makadawat pagbalik sa kaluwasan. Nga nung disod makabalik sa kaluwasan, mabalik ang kaluwasan. Nga naman, during sa time, sa tribulation period, the only thing nga ang tao mawa niya ang kaluwasan sa dihang dawaton niya. Duha ra man gud ang pilian sa tao. Anong tribulation period? Doon lang. Magpatatak ka o dili? Pero kas Ginoo nga, adi ko magpatatak. Pero nakinabuhi kas kalibutan na, di ko magpatatak. Karon, kay grabe ang pagsulay sa kalibutan. Grabe ang kalisod sa kalibutan. Disod, palit og pagkaon, di makabaligya, di makanegosyo, di ka palit og sa diha nga gusto nimo. So, ang temptation grabe. Asa ka kuan ni? Magpatatak na lang ka ako or mamatay ko sa duha ka butang. Magpapulong og liog. Asa ka mo pili? So duha ka butang ang tao diha. So once ang tao siya bisag pag nituo ka karon unya pilion nimo nga di ko kakaya aning kagutom, lisod kayo, di ko kabaligya. Pagpatatak na lang ko sa 666. Pagpatatak na lang ko sa Antichrist. So in other words, you lose your salvation at the time. Muna yung Biblia, imposible kang maluwas pagbalik. Ano man, you have the mark of the beast in you. Muna, lisod kayo. Unsa ang passage? Unsa atong gibasa nga book? Hebrews. Kinsa ni Hebrews? Alang-alang mag-church. Alang-alang mga Gentiles na. Dili na Gentiles. Hebrews, Hudyo. Siya naman, dili kasabutan ang Hebrews, Book of Hebrews, dili na siya para sa church. Although na mga doctrinal kuan diha nga pwedeng ma-apply sa church, pero ang gitawag dinhi, ang gisulatan dinhi is ang mga Hudyo mismo nga mo undergo sa tribulation period. Because the general epistles from the book of Hebrews to the book of Jude, it is a transitional book from the church age period to tribulation period. Muna ang general epistles. Nag-transition ang time niini. Another thing, atong makita din nga nung atong makita diri sa gitwag sa tribulation period is faith and works. Okay, tanan to ang James chapter 2. Diri po sa James chapter 2, daghang kayo natigwalaan din Nga naman, sayan nga, nakita ko basa nga, this is an epistle daw, epistle to the church. Can you imagine, ana? Tanaw to kung epistle ba para sa church?
Sige, tanawan to. Kung epistle ba ni sa church ning gitawag Book of James. James 1:1. Basa sa tadaan sa James 1:1 para ato makita kung ang Book of James epistles ba para sa church age period. Okay. James 1:1. Kaklaro ana. Kinahanglan ba kung ang tao makasabot lang siya magtagamiton niyang common sense. Ang Book of James, pagbasa pa lang niya sa verse 1, sa chapter 1 verse 1, makasabot na siya kung para kang kinsa. Okay, James 1:1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yun siya. To the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. So this epistle, gi-focus specifically, atong gisulti na, this book of James is specifically written to the 12 tribes. Kinsa man ang 12 tribes? Diba Israel? Kanos aman ta, church, nga naging party sa 12 tribes? Kanya imagine niya na, mo nang failure sa daghan kayong mga Bible teacher nga nag-claim Bible teacher. Di gani ka recognize para kay kinsa ng Book of James sulat. Naklaro kayo. Unang bersikulo pa lang to the 12 tribes. Wala man siya nag-mention din na to the church. Wala man siya nasulti. 12 tribes, very specific. Bot pa sa 12 tribes, Jewish na siya. Natag 12 tribes kani. Hudiyo na siya. So, di na sa church. So, kining Book of James, written specifically sa mga Hudiyo nga nagka-scattered abroad. Kanos alam sila magka-scattered abroad? Na-scattering sa unang nahitabo, pero especially during sa tribulation period, they will be, mas scattered na po sila pagbalik, scattered abroad. So, kita na to ang gubat karon diya sa Israel. That's part. Samot na kung si Antichrist ang mag-reign sa kalibutan. Samot nang mag-scattered abroad. At na to, chapter 2. Nga naman ang faith and works. Because ang Book of James were never written to the church. It was written para sa mga Israelites people. That is why it's faith and works. O yun siya in verse 14. What doth it profit? What doth it profit, my brethren? Do a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? That's a question. Siya kung naitaw mo yung karoon na siya pagtuo, unyawa siya binuhatan. Iyang pangutana, ang iya bang pagtuo makaluwas niya? Imong utok diya kadagan na. Tinood. Ug wa ko'y pagtuo, na ako'y pagtuo, nya wa ko'y binuhatan, ang ako bang pagtuo makaluwas nako? Ang tubag, kung nangutana ka sa ako karon, while I'm in the dispensation of the grace of God, my faith can save me. Bisa pagwa ko'y works. Because my salvation is not based on works. Pero sa mga tao nga nasa tribulation period, no. Dili pwedeng faith lang. Sa tribulation period, it must be faith in works. So ang pangutanan niya din is intended para sa mga tao nga nasa tribulation period, faith cannot save him if faith alone without works. Nga naman, na-exulti din na Sige, itong basahog tiwas. Verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? And siya, even so faith,
if it hath not works, is dead, being alone. And siya, verse number 18. Yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. So thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believed and trembled. Verse 20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? So was not Abraham, our father, justified by works? Di ba si Abraham, ng atong amahan, gi-justify siya by works? Ingon ang mga gituwag og sarili kining mga covenantalist nga mga tao. No, si Abraham gi-justify siya by faith and by faith alone, not by works. Pero klaro sa Biblia, nagsulti si James nga si Abraham wala gi-justify sa Ginoo by faith alone. He was justified by works. Sa Abraham, kung atong tanawon sa iyang time, atong naman na lahi ng imputation, lahi ng justification. Ang imputation ni Abraham happened sa diyang ituo siya sa Dios nga nagsaad niya nga ang iyang kaliwat sama sa kadaghan sa balas baybayon o sa kabitulan sa kalangitan. Sa diyang ituo siya sa Dios niya na iyon sa gi-impute sa Ginoo ang righteousness ngadto kang Abraham. Pero ang iyang justification na ay pila ka certain years ang gap. Ang iyang justification sa diyang gi-offer niya ang iyang anak na si Isaac. Muto ang works. Kasi gi-offer niya nga sa Ginoo si Isaac. Ayon sa Biblia, muto ang justification. Matong gibasa niyo, was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, upon the altar? Kanas ang imputation na angko ni Abraham? Genesis chapter 15. Mabasa nimo na, verse 4, mabasa nimo nga ang imputation na hitabo, Genesis 15. Kanas ang justification na hitabo? Genesis chapter 22. Kalayo na nga gap. Sa ato karon lahi. Ang atong imputation, ang atong justification happen at the same time sa diyang mituo kita sa gimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Munay atuang object sa atuang faith. So, imputation at the same time justification happen at the same time. Kang Abraham dili, ang iyang imputation Genesis chapter 15. Ang iyang justification happen Genesis chapter 22. Can you imagine iparehas nimo? Verse number 22. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? So ang pagtuo ni Abraham anang time dili perfecto. Na perfecto lang iyang pagtuo sa dihang ni offer siya kang Isaac. Unsa na trabaho na buhat siya. Verse 23. And the scripture was fulfilled with which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Gaza, Genesis 15. And he was called the friend of God. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Kaklaro sa Biblia ha. Ingon sa Biblia, ang tao dili siya ma-justified during sa gituwag tribulation period by faith only. No. Faith and works must go together. Sa church age period, dili yung ana. Faith alone without works. That's church age period. Faith alone. Only, faith only. Without works, yun siya. Pero sa time sa tribulation period, no, siya. Faith and works must go together. Siya aro kasimple na ng discussion sa Biblia. So, doctrinally, the 10 virgins is Jews, 12 tribes. Doctrinal application para sa mga Hudyo. Klaro kita diyan. So, dili ka magkuna-una nga, ay, ako din na. No, that is not you.
That is not church age period. The 10 virgins. No, that is not the church age period. Ato ta sa kitawag. O, katulog. Dispensational application atong gitan-aw dinha asa disipit sa mabutang. Ayang placement. Doctrinal application, so klaro ta kung kinsang tao ang i-apply dapat kining 10 virgins. So, unsa diha? Mga Jews. Dili church. Hari ta sa kito ikatulo. Devotional application. So lahi ang doctrinal application kaysa devotional application. So para kang kinsa na devotional application. So gusto tang tanawan na unsa ang ato makuha para sa tuwa karon nga mga lesson atong kuhaon. So this is for the church. Ato na naman ha, sa church devotional lang ning atuwa dinhi. So once we read this passage, it causes us to worship God. But pasabot maka-praise ka sa Ginoo nga, salamat Lord, lahi gid ay ang among pamaagi sa kaluwasan. Salamat Lord, lahi gid ay ang paagi sa mga sa mga Hudiyos during tribulation period sa ilang kaluwasan. Dili ni basta-basta ang pagkuha kaluwasan sa time sa tribulation period. So makadaig ka sa Ginoo. That's the only part nga pwede nimo nang i-pasalamatan sa Ginoo. So ato ta sa itubag devotional application. This passage can only be applied devotionally to the church today. Though the parable is not doctrinally about the church, we can make a devotional application or learning from this passage. Unsa gisulti sa Romans 15:4. Gusto mo ni atong basis karon sa tuwa lang as members sa body of Christ. So Romans 15 verse number 4. Romans 15 verse number 4. It says, "For whatsoever things were written aforetime." So na aforetime but pasabot before na nasulat ka niadto, yan siya. Bisan unsa katong mga butang nga nasulat ka niadto, unsa? Were written for our doctrine. Doctrine ba isulti din ha? Learning. Siya kung unsa ang nasulat, asa ang Matthew 20, 24, 25 nasulat before sa time ni Apostle Paul. Yun siya Apostle Paul. Bisan unsa katong mga nasulat aforetime including Matthew, Mark, Luke, and before katong mga events sa unang panahon. O nasulat, yan siya. Before, yan siya, aforetime were written for our learning, not doctrine. Because doctrinally, katong mga nasulat sa unang panahon intended para sa mga Jews. So since we are in the church age period, those are learning materials. Those are learning books, mga learning, mga epistles, mga learning lesson nga pwede itong kakuhaan o pagtulunan. Pero when we say doctrine, dili siya para sa atua. It's for our learning. Pwede na kada makakaton. Masama imong dapat katunan na. Sa ingon ang Ginoo, be spiritually alert. Alert to ta dapat. Don't rely on outward religion. Lamps is pwede you can say as muna imong relihiyon. So you have outward looks na kay relihiyon. Basic ka sa imong relihiyon, aktibo ka sa imong relihiyon, aktibo ka sa mga bulaton sa imong relihiyon. So naa kay religion. Lamps. Pero kay oil. Wala kay spiritual regeneration. Dagkay na sa tong time. Ay religion, aktibo sa religion, dasig sa relihiyon. Pero why kaluwasan? Why? Why Holy Spirit? Why? Wa man utuos gimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Wa man ituos dugo nga yang giulat dito sa krus Kalbaryo nga para sa iyang kaluwasan. So wa sa Holy Spirit.
religion, pero wala kay gituwag og regeneration, muna pinakapait. So pwede na ito ng kakuha pagtulunan. Kini nahitabuan ng nga 10 virgins din eh. Wise and foolish. Ang mga foolish, wala'y pakialam. Dadala lang og lamps. Oh, mga tao karon pod. Naay relihiyon, pero way pakialam. Naay relihiyon, pero wa katanaw unsay dapat nga para maangkon unta ang oil. Ang oil na to karon, which is the Holy Spirit, dili siya pwedeng paliton. Di ka maningkamot aron imong mapalit, no. Ang oil na to karon is free. The Holy Spirit is money patinga. Ephesians chapter 1, atong paboritong bersikulo, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Kinahanglan pa ba nimong paliton? Dili. Sa time sa tribulation period, ikaw maningkamot nga makabaton kag Holy Spirit, pero dili sa ato ang panahon karon, ang Holy Spirit mo gipatinga. Once in sa Biblia, sa dihang, after ye believe, verse number 13, it says, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, importante kayo ang gospel ng imong madunggan. The gospel of your salvation ng imong madunggan. In whom he also, after that he believe, imong gituan, imong gisaligan si Kristo. Kanang whom dia, in whom, si Kristo na, we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. So in Christ, whom, home dia, to in whom. So in whom, after that ye believe in siya, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, yan sa diha, which is the earnest, patinga. Ano sa patinga? O sa nagbayad pag appliances, gibayaran na kagkwarta. Down payment na siya. So sila mo palit, ilang paliton, pangitaon nila sa una, mo palit sila sa Holy Spirit, sila mangita. Dili sa tuwa karon kita ang gipalit, gipatingahan ta sa Dios. Kita ang gipatingahan o tagaan tagpatinga down payment, which is the Holy Spirit, which is the earnest of our inheritance until the purchased possession, the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. O, can you imagine na? Hindi pwede sa atong time karon, umunta devotional application, don't just have religion or having a religion. Grabe ni mo kaaktibo sa relihiyon na kay pangalan nga giila nga relihiyon ako mo ni. Ako baptist ko. Ako born again ko. Ako Catholic ko. Ako Jehovah's Witness ko. Ako itawag og Seventh Adventist ko. Unsa pa nang uban na? So on so forth. Bisag unsa pa nang klase sa relihiyon, una ay pulos. Religion without regeneration is still rejection sa tubangan sa Ginoo. Mga tao dali kini mga 10 virgins, especially foolish virgins, 5 foolish virgins. Nga naman, unsarain na nila relihiyon, lamps. Makita outward profession. Nagpakita sila, ako may relihiyon po, dami lamps. Pero wala na pulos without regeneration. Kung saan lang ka makabato ng regeneration? After you believe the gospel of your salvation, after you trusted Christ as your Savior, the blood of Christ that has been shed on the cross, He died, buried, and then rose again, muna siya ang regeneration sa Kristohanon. So pa ito makita niya, the rapture can happen at any moment, be found ready. Ani nga time, mubalik si Kristo, second coming. Kita po karon sa rapture, we should be ready. Dili po sa 10 virgins, dapat ready po na sila. Pero na may foolish one, naging ready. Dili kita gusto ready ta. Mubitaw nang gitawag tag rapture ready ng mga tao. Because anytime soon, kung mabot ang rapture, ready ta. Anong ready ta? Because of what Jesus Christ did. Di kay maayo kang tao. Di ka na kay reliyon o sa panayong pangbuhat din na. Because, naging ready ka because luwas ka tungod sa dugo ni Kristo Jesus kayang giula sa Cross Calvary. Misali ka sa gihimo ni Kristo.
sa krus sa Kalbaryo. So ang reminder din for believers is to live in spiritual readiness and authenticity. May dapat nga akita na to sa atong time karon nga magkinabuhi ta spiritually ready and authentic. Magkinabuhi ta nga niya na kasabot ta ba? Nganong kasiguro ko langit ko because regenerated ko because naangko na ko ang kaluwasan. Nasabtan ako ang kaluwasan. Gihimo na ni Kristo. That's why I trusted Christ. Sa iyang gihimo sa krus Kalbaryo as the only payment niyang gihimo ula nga dugo, utoy nakahatag ka na kaluwasan. Wala sa unsa diha mga yam dia, mga orasyon dia. Lord, come into my heart, save my soul. Dili yun, ana. Come into my heart, save my soul. Giluwas ka na ni Kristo sa krus Kalbaryo o ya, may mga pagkag, Lord, save me. Save me, giluwas ka na gani. Actually ka na nga prayer, Lord, save my soul. Ba't pasabot? Wala ka kasabot sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Anong may mag-save my soul? Nagipakamatya naman ka ni Kristo sa krus Kalbaryo. Wala yung kasabot. Mga taong masulti na, Lord, please save me. Wala ka kasabot sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Because kung nakasabot ka, hindi na kami yung save me. Kapila na si Kristo magpakamatay sa cross. Ano may yung pag-save me? Gihimo naman yung parte to save you. Ano may yung pag-save me? So 2 Timothy, at makita din is the crucial, at makita din doon na siya gitog part. It is a crucial part. Mas importante ang 2 Timothy when we study sa mga passage kayo ini, rightly dividing the word of truth. The parable of the 10 virgins is not salvation, is not a salvation parable for the church. Remember that. The 10 virgins or the parable of the 10 virgins is not a salvation parable for the church age. But the kingdom parable warning Israel to be prepared when Christ comes in judgment at the end of the tribulation. For the Gentiles and non-Jewish race, don't wait for this period to happen to get saved. Ayaw ni paabot ta. Period, tribulation period, ay nag-abot ta. Di da pa ka na naghingasay nga maluwas ka, no? Ay na nagpaabot ka na. Salvation in the tribulation period will be hard to obtain. Pero tindesura pag-obtain sa kaluwasan during sa tribulation period. Why settle for possibility in the future if certainty now is obtainable? Nganong mamasin pa ka in the future? Baasin na lang sa umaabot kay panahon, maluwas ko. If certainty of salvation, pwede di ikaroon nga maangko nimo. Nganong paabuton man nimo na? O pa'y klaro na. Ano man ang sulti ni Biblia nga sa church age period. Doon ay certainty ang kaluwasan. Siguradong sigurado ang kaluwasan. Ayan, nagpamasin sa umabot. Now is the time to get saved in the dispensation of grace. Salvation now is free through Jesus' blood, death, burial, and resurrection. So ay paabota ang sa panahon huway kasiguraduhan. Karon ang panahon, karon ang adlaw sa kaluwasan. Libre, walay bayad, pinaagi sa giula ni Kristong dugo niya dito sa krus Kalbaryo, namatay, gilubong, o nabanhaw para tagaan kita og siguradong kaluwasan.